Ano ho ang inyong naiisip o nakikitang komplikasyon na ngayon po'y iniimbestigahan na po, pinasasagot ng Ombudsman si VP Sara sa umano opo ay kasong iniharap laban sa kanya ng Kamara sa Ombudsman concerning po sa graft at ilang pa mga kaso in the light po na merong pending ngayon na impeachment case sa Senado? Okay, may mga naiisip kasi ako mga agam-agam, Ted, no, DJ Chacha. Kasi nga alam natin na meron ng impeachment case. Nandyan na sa Senado at nag-constitute na nga sa impeachment court yung Senado. Nagkakaroon lang ngayon ng aberya dahil nga doon sa, para sa amin ay questionableng step or move nung Senado na ibalik yung pinapariman yung articles of impeachment. Pero nandyan na, buhay na yung kaso. Pero bakit ngayon kailangan pumasok ang ombudsman dyan sa pag-imbestiga ng mga almost the same or ng mga offenses attributed kay VP Sara? Kasi malinaw po sa Ombudsman Act, Republic Act 6770, sa sections 21 and 22 po. Wala pong disciplinary authority or investigative authority ang Office of the Ombudsman sa mga impeachable offenses except for the purposes of filing an impeachment complaint. Kasi nga, impeachable eh. Pwede lang maalis kapag through impeachment. So yung ombudsman, at this point, wala pa silang investigative authority na tingnan yung mga kaso na yan at pina-answer nga kaagad, pinapasagot nga kaagad si VP Sara, yung pinapa-file na ng counter affidavit na medyo mabilis ho nung time na dinala o rinifer sa Office of the Ombudsman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. I think 4 na araw lang yung naging pagitan. In June 11 ata pinadala, tapos kailan siya parang June 16. Pero ano po alam nila yan na sa puntong ito, hindi muna sila pwedeng makialam. Hihintayin dapat nila na matapos yung impeachment trial at kapag lalo na ma-result in conviction, ay saka sila papasok. Kasi nga, yung purpose ng pakikialam ng ombudsman sa mga kaso involving impeachable offenses ay for purposes lang of impeachment complaint. Nandyan na nga yung impeachment case sa Senado. Kaya hindi mo mawawala sa isipan ng iba, kasama na po ako doon, at perhaps this is shared by the members of the prosecution panel, ay baka what if desisyonan kaagad yan pagkatapos na mag-file ng counter affidavit ni VP Sara, ay baka desisyonan kaagad tapos wag naman sana na sasabihin walang probable cause. Okay lang sana kung ang sasabihin ay dinidismiss namin ito dahil wala kaming jurisdiction pa at this point. Okay lang sana yun eh. Kung ang pag dinismiss na nila ito ay dahil lang sa wala pa silang authority to look into this matter at this point, kasi nga meron na. It's too late for them at this point to intervene dahil nga meron na impeachment complaint. Maybe in the future, lalo na kung wala na sa pwesto si VP Sara, kapag ma-convict na siya, o kaya kahit hindi siya ma-convict pero hindi na siya public official, hindi na siya vice president, baka meron pang mga ilang basis pwedeng magamit para sa pag-file muli ng another impeachment complaint. Kasi yung filing of another impeachment complaint hindi na pwede ngayon kasi may 1-year ban nga. So pwede lang sila after 1 year kung magdidesisyon din ang ombudsman na mag-file din ng impeachment complaint later. Pero sa ngayon, kailangan maingat ang magiging aksyon dyan ng Office of the Ombudsman. Dapat nga, sa pagkatanggap nila, in-archive muna nila. O kaya nag-issue kaagad sila ng
a statement or an order or whatever, sinasabi nila na sa ngayon hindi pa kami pwede o hindi na kami pwedeng mag-imbestiga dito sa itong mga aligasyon na to kasi nasa impeachment court na. Attorney Leila, Thank you. yung ganun kabilis na aksyon ng ombudsman na ang sinasabi, pagtanggap daw ng House report after 4 days, kailangan, kumbaga nagbigay na siya ng utos na VP Sara magbigay kayo ng counter affidavit. Normal po ba yung ganun kabilis? Na after 4 days ay mag-uutos Depende. agad? Depende kasi yan sa kaso eh. Although kadalasan, lalo na pag complicated, maraming issues and maraming mga ebidensya na dapat i-assess, i-evaluate o kaya i-validate by means of field investigation kasi may unit dyan, may office dyan sa ombudsman ng field investigation. Yung pag-review ng mga COA reports, relevant COA reports, and other public documents na lalong magpapalakas dyan sa kaso, yun ang ginagawa kapag ganyan. Meron din siguro because I'm not really a practitioner sa mga ombudsman na cases o sa mga Sandigan Bayan cases. Pero yun ang alam ko na while pwede ring dumiretso na sa preliminary investigation, depende sa kaso kasi kung yung complaint, okay, whether it is motu proprio or upon complaint, ay simple lang na mga issues o simple lang ang mga ebidensyang kailangan, pwede na pwede na siguro na dumiretso sa PI, preliminary investigation, but not cases like this. Na mga, di ba, dami ng mga ebidensya noon na pinakita doon sa committee level sa House. Tapos ngayon parang sinasabi nila, hindi na kami mag-field investigation, hindi na kami magkakaroon ng internal evaluation bago ito ay i-subject to formal preliminary investigation. So lalong nagpapadagdag ng duda. Opo. Bakit binibilisan? Pwede bang mangyari naman po, Ma'am Attorney, Secretary, no? Na ito lang po ay ano lang po ito medyo kumbaga mga posibilidad. Pwede ba mangyari naman na okay, kay VP Sara hindi namin pakikialaman kasi impeachable official siya. Pero itong lahat ng mga kapwa dito ng mga nirereklamo, si Edward Fajarda, si Gina Acosta, si Attorney Fajarda, si Major General Retired Mempin. Itong mga to, ang kanila pong kumbaga ang kanila pong hahatulan, sasabihin nila either wala na, ito may kaso itong mga to, o kaya ito wala itong mga kaso itong mga to. Pwede ba mangyari yun? Unang-una, dapat alamin natin, nag-issue rin ba sila ng summons sa kanila? Sa mga others na mga Kasama sila, ma'am. nababanggit. Kasama po So, sila. Kasama pwede sila. pwede rin, yes, okay. Pwede rin na mag-umpisa na rin yung kanilang internal investigation tungkol dyan sa mga other respondents. Na I'm not very sure about you kung pwede talaga magsimula na yung preliminary investigation insofar as the other respondents are concerned. Pwede siguro, pero yung pag-aano nga kaagad as PI, as preliminary investigation, hindi po dapat ganun eh. Kailangan nagkaroon muna ng field investigation and other related action ng ombudsman.